alisin pa po natin yung karunungan ng ating Panginoon. Hindi ko, yun yung decide ng ating sariling puso, hindi na natin kinoconsider ang ating Panginoon. Napaka-importante po sa atin, no? Na i-consider po natin lagi ano ba yung kagustuhan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So ang pagbabasihan po natin, no po, pinamagatan ko po pala itong wala ba? So, pinamagatan ko po ito, danger in following our heart. No po? Yung panganib sa pagsunod sa ating mga puso. No? Kasi kung puro puso lang yung pahihirahalin natin, without the wisdom of the Lord, ganito po yung mangyayari sa atin sa istorya po natin ngayong umaga. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Yes, Lord, maraming salamat muli for this privilege na makapakinig po kami ang bawat sa amin ng iyong mga mayayaman na salita. Dalangin po namin sa oras po na ito ay pangunahan niyo po ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, maging bukas po ang aming mga puso't isipan sa iyong mga salita at tulungan niyo po kami matuto, Panginoon, sa inyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, bigyan po namin ito ng importansya, Panginoon. At patuloy, Panginoon, anuman po, Lord, ang mapulot po namin sa inyong mga salita ay patuloy po namin pagyamanin sa aming mga puso. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo namin binabalik. Ang pinamataas na po rin pasalamat sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Opo, so, pinamagatan ko po itong danger in following our heart. So, napaka-delikado po kasi kung puro puso lang, no? Puro puso. Yung pag-decide din natin. Opo. Gaya nga nung mga dancer before nung sa laban ng bawi, kung ano daw yung nasa puso mo, sundin mo. So, pero hindi po dapat lagi. Bilang mga Kristyano, yes, sundin natin yung nasa puso natin. Pero, with the knowledge of the Lord. Hindi po pwedeng puso lang natin. Po. Kung puso lang natin, ito yung danger. So, yung pag-aaralan natin is matatagpuan po talaga natin sa Judge, sa Judge chapter buong Judge chapter 13 hanggang 16. So isa-summarize lang natin para hindi masyadong mahaba. At simulan ko po dito basahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, Judge chapter 13. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh, kaya sila hinayaan niyang masakop ng Pilisteo sa loob ng 40 taon. So, nagkasala na naman ang Israel. Nagkasala po ang Israel. Nang panahon iyon, sa bayan ng Zorah ay may isang lalaking nagngangalang Manoah na kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y baog. Jajump po tayo ng konti para makita po natin. Jajump na po tayo. Jump po tayo dito sa verse 23. Judge chapter, Hukom chapter 13 verse 23. Ngunit ang sagot dito pala sa 24. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh at nagsimulang udyukan ng espiritu si Yahweh. Si Samson ay pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zorah at Espanol. So gusto ko lang po ipakita dito na meron po isinilang. At yung sinilang po na yon, wala pong iba kundi si Samson. Kilala niyo po ba si Samson? Hindi po. Sige po, titingnan po natin kung ano po. Introduction. Wala yun. Ay, flash. Kaya pala eh. Kaya. So sige po. Sorry, nakalimutan ko po pala yung PowerPoint. Kaya pala. So si Samson po ay isang judge. Kaya po hukom. Isa po siyang judge. Hindi po yung judge, pag sinabi pong judge sa Old Testament, hindi po siya yung judge na kamukha na nakikita natin, na nasa pagitan ng nasasakdal at ng suspect. Ng suspect tsaka ng biktima.
Hindi po ganon. Hindi po ganon yung judge ng panahon po nila. Ang judge po sa panahon po nila ay isang leader. Leader ng tribe nila. So, ganon po yung judge. So, itong si Samson, naging leader siya ng Israel for 20 years. Bago pumasok yung kingship. Yung unang king ay si, ilan po ba yung unang king? Si Saul. So, yan po. So, bago pumasok ang kingship, si Samson ang huling hukom, huling judge, o huling leader ng kanilang tribe. Next, ang buhay ni Samson, Samson has blessed with God a super physical strength. Si Samson ay pinagpala ng Panginoon sa supernaturally, physical. Malakas po si Samson. Malakas po si Samson, physically. Yun po yung blessing sa kanya ng Panginoon. Ang buhay ni Samson ay maganda at pinagpala, dahil binukod siya ng ating Panginoon sa isang misyon na palayain ang bayang Israel sa kamay ng Filisteo. Iyon yung misyon niya. Kaya binigyan siya ng matinding lakas. Iyon po yung plano po ng ating Panginoon. Palayain niya, sa pamamagitan niya, ang bayang Israel dahil under sila ng Philistine. Slavery na naman po. Next, si Samson, ayun nga, nabanggit na natin, siya ay pinagpala ng ating Panginoon at pinili ng Panginoon, and he was considered the strongest man in the world that's ever seen. So siya po ang pinakamalakas, sa lahat ng tao. Hindi ko po alam kung gaano kalakas, pero titingnan natin. He started strong and end wrong. Alam niyo na. So, he started strong, malakas siya, pero bandang huli, nag-down siya sa kanyang buhay. Next, ano ba yung lesson na makukuha natin dito, More Bible scholar, parang dinedescribe si Samson na violent, arrogant, dahil nga malakas siya, and promiscuous, parang, ano ba yung word na promiscuous? Parang hindi siya namimili, kahit sino na lang, Samson has sad story in life, starts from miracle and end in tragedy. Ang trahedya po na huli po na nangyari, nung namatay po si Samson, tinulak po niya yung pilar ng temple. So, trahedya yun. Although, maraming namatay, kasi maraming namatay noon na mga Philistine. Mas marami pang namatay noon kesa nung full strength pa si Samson. Full strength, kompleto siya. Kasi nung that time, yung mga mata niya, bulag na. Bulag na yung mga mata niya. Unlike nung nakikipaglaban siya, hindi ganun karami yung napatay niya. Next, si Samson po, ayan, he is Nazarite. Nazarite. So, medyo na po ba tayo? Medyo, ayan, sige, tuloy natin. Nazarite, ibig sabihin po ng Nazarite is from the word Nazir. Meaning, consecrated or set apart. Ibig sabihin, si Samson pinili ng Panginoon. So ito, nadaanin namin kanina. Pinili siya ng Panginoon para sa isang misyon upang ipalayain ang Israel sa slavery. Next, ito po yung restriction of Nazarite. So ang kapalit po nun, lalakas po siya, may physical strength siya, supernatural physical strength, pero may kapalit, may restriction siya. Number 1, he cannot drink wine or alcohol beverages. Unang-una, bawal pong uminom ng alak. So dito po, sana po wala pong uminom ng alak. Sa Kristiyano po, bawal po yan. Wala pong ganyan. Si Samson, yun, bawal po siya. Kung mas mahigpit po, kung titingnan po natin, bawal po siyang uminom ng alak, bawal po siyang, pag binasa po natin sa Numbers chapter 6, verse 1 to 6,
no po, bawal po siyang minom ng alak. Bawal po siyang tumingin ng ubas, bawal po siyang tumingin ng pasas. No? And even lumapit dun sa paggawa ng alak, bawal po siya nun. No? Ang kapalit, super strong siya. Pangalawa, he cannot touch or be near a dead body. Bawal kang madikit o malapit sa patay. No? Kaya pagka namatay po yung kanyang mahal sa buhay, bawal po siyang lumapit. No po? Ganun po kahigpit yung pagiging Nazirite. Next, he cannot cut his hair. Bawal pong gupitan. No po? Kung babasahin po natin yung Judge chapter 13, sinabi po ng anghel, huwag mong gugupitan. No po? Bawal uminom, bawal, ayan, lahat bawal yan. No? Tatlo, yung restriction na ibinigay sa kanya. No po? At by the way, dalawa po sa Bible ay, dalawang karakter po sa Bible is Nazirite. No po? Si Samuel, tsaka po si Samson. So dalawa po silang Nazirite. No po? So ganon, bawal po. No po? Alam po natin yung bawal, ha? No. Eto, gusto ko lang improve sa atin na si Samson ay talagang malakas po talaga, ano po? Sabi dito, no? He can kill lion with his own hand. No? Kaya niyang pumatay ng leon sa pamamagitan po ng kanya kamay. No? So sa mga malalakas dito sa buong mundo, wala pa po ako nakakita na pumatay po ng leon sa pamamagitan lang po ng kamay nila. Wala pa po ako, baka meron na po kayo nakita, pero ako po wala pa po ako nakikita. So ganun siya kalakas. No? Pangalawa, he can kill 1,000 Philistines using the jawbone of a donkey. No? Yung buto ng jaw, yung jaw ng donkey, jawbone, no? Yung panga ng donkey, no? Ginamit niya yun pampatay ng Philistine. 1,000 versus 1. Ganun siya kalakas. Diba po? So, na-imagine nyo na po kung gano'ng kalakas si Samson. Pangatlo, yun nga po, yung bandang huli ng kanyang hininga ay pinush niya yung pilar nung, or yung haligi ng templo para mabagsakan lahat ng Philistine. No? Yes, we all know that Samson has supernatural strength. Malakas talaga siya. Pero meron din siyang matinding kahinaan. Alam po natin yan. Sino po? Si Delilah. So, totoo po, si Delilah. Yes, kaya ni Samson pumatay ng libo-libo na mga tao, no? Gamit lang yung, ng jaw ng donkey, no? Pero, bumagsak siya sa babae. Ano po? Babae. Totoo po yan. Ano po? Lahat po, no? Wala pong dyan. Wala pong magiging dyan. Lahat po tayo, gano'n ang kahinaan. No po? Tingnan natin, ito, sample. Difference, no? Let's differentiate si Samson at saka si David. Si Samson, ang nag-start ng assignment. No po? Ang tumapos po, si David. Kasi hindi siya sumunod sa ating Panginoon, eh. No? Si David po yung tumapos ng assignment niya. Ano po yung ginawa ni David? Pinatay po niya yung higanting Filisteo. Sino po? Si Goliath. Na-finish na yung assignment. Pangalawa, he is a leader of Israel. Leader din po si David ng Israel. He is a deliverer of Israel, and si David din ay deliverer ng Israel. No? Ang gusto ng Panginoon, ilabas ni Samson sa slavery yung Israel. Ganon din si David. And natapos nga doon. No? Si Samson, majority of his life, hindi siya sumunod sa ating Panginoon. No? David, majority of his life, sumunod siya sa ating Panginoon. Samson, merong military might. No? Pareho silang soldier, eh. No? Meron siyang military might. And si David din, same sila. No po? Then next, he is weak in lust. No? Si Samson, weak yung kanyang lust. No po? And same with David.
No po? Pag-aaralan natin mamaya si David. Pero si Samson. Pero si David, alam po natin bakit po siya nagkasala. No po? Sa babae. No? Hindi kasalanan ng babae. No? Ang kasalanan, yung nung nandun siya, si David, hindi siya dapat nandun. No? Ang nangyari po kasi, no? Dahil siyempre king si David, susunod lang yung mga tao sa kanya. Ganun po ang kingship. Unlike ngayon, no po, pwede kang mag-retaliate sa presidente. Hindi ka pareho ng panahon natin. No po? So, si David, sa halip na dapat nasa labanan siya, wala siya doon sa labanan. No po? So, nakita niya si Bathsheba at doon siya nagsimulang nagkasala. And ngayon, no po? So, nakita po natin yung difference ng dalawa po na ito. So, kung ginamit lang po ni Samson ang kanyang lakas para sa Panginoon, na-serve po niya yung purpose niya. Biruin niyo po, super strength. Kakaiba yung strength niya. No? Pero imbes na gamitin ang kanyang lakas para sa Panginoon, ginamit niya para ma-impress ang mga kababaihan. Hindi niya na-realize na nawala na pala unti-unti ang anointing ng Panginoon sa kanya. No? Hindi niya alam na nawala sa kanya yung anointing ng ating Panginoon. No po? Marami sa mga Kristiyano ngayon, confident pa rin sa mga ginagawa. Pero baka hindi natin na-realize, no po, hindi po natin namamalayan, nawawala na rin po. Yung sa atin. Nawawala na yung gigil natin, yung gilas natin pagdating sa pagsaserve sa ating Panginoon. No? At nakakatakot pong isipin na pagkagising natin isang araw, wala na pala ang kamay ng Panginoon sa atin. Tapos iniisip natin, iniwanan tayo ng Panginoon, pero ang totoo, tayo ang umiwan sa Kanya. Tayo po yung lumayo sa Kanya na po. Hindi na tayo excited tulad ng dati. Hindi na tayo kasing passionate tulad ng dati. Hindi na tayo tinatablan ng salita ng Panginoon. Boring na sa atin ang salita ng Panginoon. Walang dating sa atin ang salita ng Panginoon. At kung tayo maging manhid sa salita at sa pinapagawa sa atin ng Panginoon, that is a dangerous path. No po? Ginigib up mo yung giftings mo, hindi mo namamalayan, nawawala na sa iyo ang kamay ng ating Panginoon. No? Kung meron tayong mga talento, kung meron tayong pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, pag hindi po natin ginamit yan, tatanggalin po na ating Panginoon yan. No? Kaya ngayon, habang may lakas pa tayo, no? Gamitin natin sa ating Panginoon para ma-serve natin yung purpose natin dito. No? Which is to serve the Lord. No? May lakas pa tayo, buhay pa tayo. Paggamit natin sa ating Panginoon, sayang yung lakas natin. No? Ang mukha ni Samson, hindi niya ginamit ng maayos sa ating Panginoon. No? For 40 years in captivity, ito maganda sa kwento na to, no?